Sa 10 rehistradong baril, 5 hanggang 6 daw ang kaduda-duda dahil sa pagkakaroon ng peking address ng may-ari o hindi kaya'y magkakaparehong pirma sa psychological test ng iisang doktor. Kaya naman alinsunod sa bagong gun law sa Pilipinas, binago ang proseso ng pagpapalisensya ng baril. May report si Tina Panganiban Perez. Hindi nawawala ng tao sa Firearms and Explosives Office ng PNP. Dito nagpupunta ang mga nagre-renew at kumukuha ng lisensya sa baril. Nakasentro na sa opisinang ito ang pagkuha ng license to own and possess firearms base sa batas. Ang dating nakasanayang walang personal appearance dito ang mga aplikante, di na pwede ngayon. Iwas katiwalian daw ito. Sa baril, nakikita natin, pero yung tao, paminsan, hindi tama yung address, hindi tama yung pangalan, pati mukha ng isang aktor. Kagaya ng yung results ng drug test at neuro. Biro mo, may 6 na tao, pare-parehong result ng isang neuro. Pati kama, tuldok at hypen. Iwas katiwalian din ang ginagawang renovation sa opisina. Inaalis ang lahat ng pader at pinapalitan ng salamin para raw kita ang lahat ng nangyayari. Ang requirements, di na rin pwedeng di kumpleto. Nasa website naman daw ang mga ito kaya madaling malaman. Ayon sa PNP Firearms and Explosives Office, lahat kailangang dumaan sa proseso. Kahit nga raw si Pangulong Aquino na kilalang gun enthusiast, kinumpleto ang requirements. Kaya wala raw dahilan para hindi sumunod ang iba. Kahit nga raw si Opus na head na ng Firearms and Explosives Office, inaayos pa ang kanyang permit to carry dahil kulang pa siya ng NBI clearance. And I'm happy that we got the support of the palace. Mga 3-star, 2-star generals napapasunod po. Even members of the Senate. Bakit pa po yung iba ayaw? Ako po, sumusunod. Ito nga pong license to own ang possess ko eh. Sinusunod ko po yung requirements. Kasama sa mga pumila kanina ang negosyanteng si Elizabeth Molinos at ang mahilig mag-firing na si Orlando Panganiban. Mas okay ngayon ang nila ang sistema. Medyo mahirap po, ma'am. Ano po? Kasi po lahat ng kompletong requirements dala-dala. Masa pagod at hirap, ito mahirap. Konting pasensya lang daw, panawagan ng PNP. Ang konting hirap daw ngayon, ginhawa naman ang kapalit sa kalaunan. Ang records kasi ng aplikante, nasa database na at madaling makita sa susunod na mag-a-apply siya. At habang di pa alam ng PNP kung magkano ang sisingilin, pwede ngayong mag-apply nang wala pang bayad. Gun owner din si Norman Cabrera, Pangulo ng Kapatiran Party, pero ayaw niya sa bagong batas. Dati raw kasi, ang pwede lang ariing baril ng isang tao ay isang short at isang long firearm. Ngayon, pwedeng mag-apply para sa kahit mahigit 15. Ang gusto raw ng Kapatiran Party, mga alagad lang ng batas na naka-duty ang pwedeng magdala ng baril. The new gun law is a Gun Proliferation Act instead of a Gun Control Act. No? Ayon sa PNP, may 1.7 million na registered firearms sa bansa hanggang nitong December 2013. Hindi pa matiyak kung ilan ang rehistradong gun owners dahil may mga nagmamayari na mahigit 1 baril. Offhand, 99% of Filipinos do not own guns. No? So, the new gun law in effect serves 1% of the population of the Philippines. Para raw mas marami ang makinabang sa batas, ang gawin na lang daw, pababain ang kriminalidad. At para sa Kapatiran Party, magagawa ito kung paparusahan ang lahat ng kakasuhan ng illegal possession of firearms ng pagkakakulong ng 12 hanggang 20 taon ng walang piyansa o parol at pagbibigay ng pabuya sa lahat ng magsusuko sa pamahalaan ng hindi rehistradong baril. Tina Panganiban Perez, GMA News.